Hello! What a beautiful Sunday! Isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Ngayon ay muli tayong magsasama-sama sa pakikinig ng salita ng Diyos. Inaanyayahan ko kayo sa Ikalawang Hari, Kabanatang 6. Babasahin ko mula talatang 8 hanggang 23. Minsan, binalak ng hari ng Syria na digmain ng Israel. Tinipon rin niya ang kanyang mga tauhan at sinabi sa kanila ang kanyang napiling lugar na pagkakampuhan. Ngunit ipinasabi ito ni Eliseo sa hari ng Israel. Binalaan niya ito, "Huwag na huwag kayong pupunta sa naturang lugar sapagkat nag-aabang doon ang mga taga-Syria." At pinabantayan nga ng hari ng Israel ang mga lugar na sinabi ni Eliseo. Maraming beses na sinabi sa kanya ni Eliseo tungkol sa balak na pagsalakay ng mga taga-Syria. At lahat ng lugar na sabihin sa kanya'y pinalalagyan ng mga bantay. Dahil dito, labis na nabahala ang hari ng Syria, kaya tinipon niya ang kanyang mga tauhan at tinanong, "Magsabi kayo ng totoo, sino sa inyo ang nakikipagsabuatan sa hari ng Israel?" Isa sa mga naroon ang sumagot, "Wala po, mahal na hari. Si Eliseo po ang propeta sa Israel ang nagsasabi sa kanilang hari kahit ang inyong mga lihim na binabalak." Sinabi niya, "Kung ganoon, hanapin ninyo siya at hulihin." May nagsabi sa kanyang si Eliseo ay nasa Dotan. Kaya nagpadala siya roon ng maraming kawal na sakay ng mga karwahe at kabayo. Gabi na nang dumating sila roon at pinaligiran nila ang lungsod. Kinabukasan ng umaga, lumabas ang katulong ni Eliseo at nakita niya ang maraming kawal, ang mga kabayo at ang karwaheng nakapaligid sa lungsod. Sinabi niya, "Guro, paano po tayo ngayon?" Sinabi ni Eliseo, "Huwag kang matakot. Mas marami tayong kakampi kaysa sa kanila." At siya'y nanalangin, "Yahweh, buksan po ninyo ang kanyang paningin nang siya'y makakita." Pinakinggan ni Yahweh ang kanyang panalangin at nakita ng katulong ni Eliseo na ang bundok ay punong-puno ng mga kabayo at karwaheng apoy na nakapaligid kay Eliseo. Nang salakayin sila ng mga taga-Syria, nanalangin uli si Eliseo, "Yahweh, bulagin po ninyo sana sila." At binulag nga ni Yahweh ang mga taga-Syria bilang sagot sa panalangin ni Eliseo. Sinabi niya sa mga ito, "Hindi rito ang daan, hindi ito ang lungsod. Sumunod kayo sa akin at dadalhin ko kayo sa taong hinahanap ninyo." At sila'y kanyang dinala sa Samaria. Pagpasok nila sa lungsod, nanalangin si Eliseo, "Yahweh, buksan na po ninyo ang kanilang paningin nang sila'y makakita." Binuksan nga ni Yahweh ang paningin ng mga taga-Syria at nagulat sila nang makita nilang sila'y nasa loob ng Samaria. Nang makita sila ng hari ng Israel, 2 beses nitong tinanong kay Eliseo, "Papatayin ko po ba sila?" Sumagot siya, "Huwag, mahal na hari. Hindi nga ninyo pinapatay ang mga nabibihag ninyo sa digmaan. Sila pa kaya? Sa halip, pakanin ninyo sila at painumin. Pagkatapos ay pabilikin sa kanilang hari." Nagpaanda ng maraming pagkain ang hari ng Israel at pinakain ang mga bihag na taga-Syria, saka pinauwi sa kanilang hari. Mula noon, hindi na muling sumalakay ang mga taga-Syria sa lupain ng Israel. Tayo manalangin. Aming dakilang Diyos, muli narito kami nagpapakumbaba sa iyong harapan. Hinihingi namin na mangusap ka at magpakahayag sa amin sa umagang ito. Sa pamamagitan ng iyong banal na salita, abutin mo at katagpuin ang bawat makikinig at hayaan mo ang kapahayagan mo ay maging maliwanag sa bawat isa sa amin upang aming unawain at tanggapin ang mga aral na itinuturo mo mula sa bahaging ito ng iyong banal na kasulatan. Marami pong salamat. Pinasasalamatan ka namin, niluluwalhati. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Muli, nais kong ibigay ang titulo ng ating mensahe sa umagang ito, Our Invisible Protection. Di ba,
itong panahong ito ng pandemya, lagi nating naririnig yung sinasabi na meron tayong, yung ating kalaban, yung ating kaaway, yung sakit na yan, yung virus na yan, hindi nakikita. Kaya nga ang mga tao takot na takot dahil nga hindi natin alam, hindi natin nakikita kung nasaan yung ating kalaban. Pero hindi tayo dapat na matakot. Alam nyo ba? Kasi sabi nga dito sa kwentong ito, kung meron tayong kalaban na hindi nakikita, meron naman tayong tagapagtanggol at proteksyon na hindi rin nakikita. Di patas lang, di ba? Parehong hindi nakikita, pero nakikita ng ating pananampalataya. Ang pamagat ng ating mensahe, our invisible protection. Sa buong taon, di ba, meron tayong 365 and 1/4 days, sabi nila. Kaya sa Bible, meron ding 365 na fear not na mababasa natin sa Biblia. Ibig sabihin, sa bawat isang araw, merong nakaredy ang Diyos na sinasabing huwag kang matakot. Hindi tayo dapat matakot dahil kailangan nating magtiwala sa Kanya. Mr. Nila. Ngayon, ano-ano ba yung mga aral na mapupulot natin dito? Yung mga katotohanan tungkol sa God's invisible protection. Una, God is always ready to protect His people. Ang Diyos laging nakahanda. Hindi siya nagugulat, hindi siya natatakot, hindi siya nabibigla, hindi siya nasusurpresa kung ano man ang mga nangyayari at mga darating pang pangyayari dito sa daigdig. Ang Diyos, hindi katulad ng tao. Tayo, di ba? Talagang nabigla tayo lahat. Talagang bawat isa sa atin, hindi natin alam kung paano ba haharapin itong problemang ito. Ano ba itong COVID-19 na ito? Di ba? Lahat talagang nasorpresa, lahat nabigla, lahat yung mga natakot, mga nag-aalala, nababalisa, hindi pa nga nangyayari, kinatatakutan na ng marami kung ano yung pwedeng posibleng mas malala pang mangyari. Ngunit ang ating Panginoon, sabi nga sa Biblia, hindi siya natutulog, siya ay laging gising. Awit 121, sabi, saan manggagaling ang aking saklolo? Sa Diyos. Sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Sa Diyos na hindi natutulog, siya ay laging gising at laging handang ipagtanggol ang mga nagtitiwala sa Kanya. Sa Kanya tayo lumapit. Sa Kanya tayo tumawag. Sa Kanya na hindi nabibigla. Sa Kanya na laging alam kung ano ang gagawin. Tayo, hindi natin alam ang gagawin natin eh. Pero sabi nga rin ng Kanyang mga salita, ilagak mo ang iyong mga kabalisahan sa Panginoon sapagkat siya'y nagmamalasakit sa iyo. Ang ating Diyos, laging available, laging willing. At hindi lang willing and available, laging may kakayahan para tayo tulungan. Di ba si Pedro malulunod, sinagip ng Panginoon. Andiyan siya palagi kung tayo ay tatawag at magtitiwala sa Kanya. Lagi siyang nakahanda para tayo tulungan. Kaya nga, yung nais ng hari ng Syria na hulihin si Eliseo, alam na agad ng Panginoon yun. Si Eliseo, alam niya rin, pero lalo na siyempre ang Panginoon. Siya ang nagbibigay ng kapahayagan kay Eliseo kung ano ang gagawin ng hari. Sa Diyos nang gagaling lahat. Kaya nga, alam ng Panginoon kung paano tayo ililigtas, kung paano tayo tutulungan. Hindi mo na dapat problemahin yon. Lord, paano na kami? Ano nakakainin namin bukas? Lord, paano na yan? Hindi ko alam kung magkakahanap buhay pa ako uli. Ilagak natin sa Panginoon. Siya yung nakakaalam eh. Diba? Ang sabi,
Sa 2 Chronicles 16 verse 9, ang mata ng Diyos gumagala, umiikot, tinitingnan niya yung mga bawat isa na ang puso ay tapat sa Kanya upang Kanyang tulungan. Napakagandang mga pangako na talagang magtatanggal ng ating mga kabalisahan. Diba? Tandaan natin, God is always ready to protect His people. Number 2, only the eyes of faith see God at work in everything. Yung mata ng pananampalataya lamang ang nakakakita sa ginagawa ng Diyos sa lahat ng bagay. Kasi nga, hindi natin pwedeng makita yung mga ginagawa ng Panginoon sa naked eye. Pero yung ating pananampalataya, yun ang nakakakita. Kaya nga dahil sa pananampalataya, di ba, yung nagkakaroon tayo ng lakas ng loob, nandoon yung pagtitiwala, dahil nga sa pananampalataya. Kasi ang pananampalataya, yung katiyakan ng mga bagay na ating inaasahan. Ang pananampalataya, ang katibayan ng mga bagay na hindi pa natin nakikita. Kaya hindi pananampalataya yon kung nakikita mo na. Hanggat hindi mo nakikita na nagtitiwala ka at umaasa ka, nananalig ka, yun ang pananampalataya. Without faith, it is impossible to please God. Kasi dapat ang lumalapit sa Diyos, nagtitiwala na Siya ang nagbibigay gantimpala sa lahat ng mga tunay na naghahanap sa Kanya. God is working in our behalf, bagamat hindi natin nakikita lahat ng Kanyang mga ginagawa. Si Elisha o si Eliseo, dahil sa kanyang pananalig sa Panginoon, alam niya at nakikita niya na mayroong protection ang Diyos. Hindi siya natatakot dahil alam niya na nakapaligid sa kanya yung protection ng Panginoon. Kaya nga yung kanyang katulong na natatakot, nakita yung mga kaaway, hindi nakikita ang pagliligtas ng Diyos, hiniling niya sa Diyos na buksan ang paningin. At nakita nga ng kanyang mata ang nakapalibot, sabi dito sa verse 16, yung sinabi ni Eliseo, huwag kang matakot, mas marami tayong kakampi kaysa kanila. At nakita nga noong katulong ni Eliseo na ang bundok ay punong-puno ng mga kabayo at karwahing apoy na nakapaligid kay Eliseo. Ang takot ang talagang nagpapahina sa atin. Ang takot ang nagiging sanhi ng ating pagkabalisa, na wawalan tayo ng pag-asa. Pero sa halip na padaig tayo sa takot, tingnan natin at pagbulay-bulayan natin ang kayang gawin ng Diyos para tayo iligtas. Katulad nga ng mga naipahayag na naririnig na natin, sa Kanya tayo tumingin, sa Kanya tayo mag-focus ng ating paningin. Sapagkat ang Diyos ang talagang makakagawa ng lahat ng bagay na hindi natin kayang gawin at mga bagay na hindi natin inaasahan. Pangatlo, gusto ng Diyos na matuto tayong magtiwala sa Kanyang mga pangako. God wants us to learn to trust His promises. Yung katulong ni Eliseo, nakita niya kung bakit nga hindi natatakot si Eliseo doon sa nakaambang panganib sa kanilang buhay. Kasi meron ng hinanda ang Diyos na mga kabayo, karwahing apoy,
na nakapaligid sa kanila. Pero hindi kailangan na palagi nating nakikita na yung meron kang katiyakan na dahil nakita mo na ligtas ka, may mangyayari ng andyan na yung katugunan, tsaka ka palang maniniwala, tsaka ka palang magtitiwala. Maaaring may pagkakataon na talagang antimano kapag tayo tumawag sa Diyos, tinutugon niya agad yung ating dalangin, dumarating agad yung tulong na hinihingi natin. Kaya, hindi ka na nag-aalala. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, di ba? Hindi ganoon. May mga sitwasyon na talagang parang handya yung, naku, ano ba to? Yung bakit hanggang ngayon? Wala pa. Pero, nagtitiwala ka pa rin sa Panginoon. May mga pagkakataon na talagang handyan na yung bukas na kailangan bayaran pero wala pang dumarating na pera. Di ba? Minsan ganoon, pero nagtitiwala ka pa din. Kasi yung iba, sinasabi nilang nagtitiwala sila sa Diyos dahil nga, antimano, handyan yung sagot. Paano kung hindi dumating agad yung sagot? Marami tayong naririnig na ganyan, di ba? Mga nagsasabing, basta ako nagtitiwala ako sa Panginoon. Nananampalataya ako sa Kanya. Pero kapag kayong talagang mukhang gipit na, mukhang wala pang nangyayari, mukhang parang imposible, ayan, maririnig mo na, Lord, malapit na, Lord, bakit naman ang tagal? Ano ba yan? Tapos maririnig mo na, nagrereklamo, nagdadadaing. Bakit kaya hindi tayo sa Panginoon talaga tumingin at magtiwala? At madalas marami sa atin, kapag ka ganoon na, kung sino-sino na ang hinahagilap para pagsabihan, kausapin, dahil natatakot na. Although, syempre, kailangan din natin yung ma-encourage tayo ng mga kapatiran, ng ibang tao. Pero, bakit hindi tayo talaga umiyak ng todo-todo sa Diyos? Sa Kanya tayo talaga todo-todo na magtiwala. At alam ko, hindi binibigo ng Diyos ang mga tunay na nagtitiwala sa Kanya. Hindi nabibigo ang mga tunay na nagtitiwala sa Panginoon. Kaya lang gusto ni Lord, marahil yung talagang sinasanay niya tayo na matuto, na panghawakan natin yung mga pangako niya. Hindi yung kaya lang tayo talaga na encourage kapag ka nakikita na natin, nandiyan na yung tulong. Kahit na wala kang nakikitang tulong, kahit na mukhang talagang delikado na ang mga pangyayari, ang mga sitwasyon, alam mo na hindi ka pababayaan ng Panginoon. Gusto ni Lord, matuto tayong manghawakan sa Kanyang mga pangako. Matuto tayong magtiwala sa Kanya, sa Kanyang mga salita. Hindi sa pangako ng tao, hindi sa salita ng tao. Although, gagamit siyempre ang Panginoon ng mga kasangkapan para tayo talaga tulungan. Pero huwag kang umasa sa tao. Kasi mabibigo ka. Baka kung minsan, yung taong inaasahan mo, hindi pala yun naman ang gagamitin ni Lord. Di sumama pa ang loob mo doon sa taong yun. Hindi naman kasi siya yung inihanda ni Lord para tulungan ka. Merong gagamitin ang Panginoon at tiyak na talagang hindi ka pababayaan ng Diyos. Katulad nga ng sinabi ni Eliseo sa kanyang katulong, sabi niya, huwag kang matakot, mas marami tayong kakampi kaysa kanila. Tandaan natin, kung iyang COVID-19 na yan ay talagang nakamamatay at talagang napakalaking pinsala ang ginawa sa buong mundo, ang mga tunay na nagtitiwala sa Panginoon, hindi natatakot sa Kanya. Kasi alam natin na higit na makapangyarihan ang Diyos na nasa atin kaysa sa Kanya na nasa sanlibutan. Siya ay isang sakit lamang, pero ang Diyos ang pinaka makapangyarihan sa lahat ng bagay dito sa mundo. Ang COVID-19, oo, pandemya siya, madami siyang
pinsala na ginawa sa sanlibutan, pero ang Panginoon ang may likha ng sanlibutan at may kakayahan at kapangyarihan para gawin kung ano ang mabuti at nararapat sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Nasa atin ang banal na dugo ng Panginoong Hesukristo, ang proteksyon natin sa COVID-19. Kaya nga tayo, andito pa, kailan pa nagsimula iyan? February, March? Ngayon, September na? Hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Although, siyempre, sumusunod tayo sa mga pag-iingat na dapat natin gawin, pero nakita natin, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Hallelujah! Purihin siya. Dahil nga yung tiwala, yung talagang pagkilala, yung talagang pagtingin sa Kanya, na siya ang talagang magliligtas at mag-iingat sa atin. Nariyan yung ating pananampalataya sa Panginoon. Magtiwala tayo at makakaraos tayo anumang krisis at problema ang dumating dito sa lupa. Habang tayo naririto, alam nating kasama natin ang Diyos. Hallelujah. Sabi nga sa unang Juan chapter 4 verse 4, greater is He who is in me than he who is in the world. Ang Diyos na nasa atin ay higit na makapangyarihan kaysa sa Kanya na nasa sanlibutan. 4, because of God's favor and protection, we can overcome evil with good. Basahin natin itong Roma, Kabanatang 12, mula sa talatang 17. Ang gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal. Hanggat maaari, makisama kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Subalit kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay magbubuntun ka ng mga baga sa kanyang ulo. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin nyo ng mabuti ang masama. Dahil nga sa proteksyon, sa tulong, sa favor na natatanggap natin sa Diyos, di ba, kaya nating daigin ng mabuti ang masama. Huwag mong gantihan ng masama ang masama. Yung mga gumawa sa inang masama, gantihan mo ng kabutihan. Dahil ang Diyos laging mabuti ang ibinabalik sa atin. Sa totoo lang, kung talagang gagamitin ng Panginoon yung kanyang pagiging makatarungan, yung ibibigay niya sa atin kung ano ang nararapat sa atin, hindi tayo karapat-dapat sa mga tulong, pagpapala, biyaya at pagliligtas ng Diyos. Walang sino man sa atin ang karapat-dapat, ngunit dahil sa Panginoong Hesukristo, na siyang nagbayad ng ating mga kasalanan, na siyang tumubo sa atin at nagbigay sa atin ng bagong buhay, ginawa niya tayong karapat-dapat sa pamamagitan ng ating Panginoon. Kaya, dahil nga sa tinatanggap natin sa Diyos, natural lamang na ibalik natin sa ating kapwa yung kabutihan na ginagawa sa atin ng Panginoon. Hindi tayo pwedeng magsabi na, ay, hindi ko mapapatawad dyan, sobrang sama niyan. Tayo din sa harapan ng Diyos, talaga namang kahit nga mabubuti natin gawa, maruming basahan lang sa harapan ng Diyos. Pero, sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, tayo ay Kanyang pinatawad. Bakit hindi ka makakapagpatawad? Si Jesus na walang kasalanan, nagpatawad. Ikaw na makasalanan, hindi mo kayang patawarin yung kapwa mong makasalanan? Kaya nga, magagawa natin na daigin ng kabutihan ang kasamaan. Dahil hindi naman tayo pinababayaan ng Panginoon. At yung pagdaig ng kabutihan, pagdaig sa kasamaan ng kabutihan, yun ay
magagawa natin sa kapangyarihan ng Diyos na nasa atin. Kaya, kaya natin sa tulong at biyaya ng Panginoon. Kaya mga minamahal, ano ang reason para tayo matakot? Diba? Laging handa ang Diyos para tayo tulungan. Kailangan lamang na tayo magtiwala, manampalataya sa Kanya para yung pananampalataya natin ang makakita sa mga hindi nakikita na ginagawa ng Panginoon. Kabutihang ginagawa niya, tulong na ibinibigay niya sa atin. At matuto lang tayo talagang manghawakan sa mga pangako ng Diyos. Hindi niya tayo bibiguin. Yung pangako ng Panginoon, totoo yun. Tapat yun. At siya ay marunong tumupad sa kanyang ipinangako. At dahil nga sa kabutihan ng Panginoon, sa kanyang pag-ibig sa atin, sa kanyang proteksyon, sa kanyang favor na tinatanggap natin, magagawa natin laging gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Gumawa ng kabutihan. Sabi nga, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Magliwanag tayo sa panahong ito na napakadilim ng mundo. Tayo yung patuloy na maging ilaw sa daigdig na ito. Tayo yung kakitaan ng mga tao ng pag-asa na hindi tayo natatakot. Hindi tayo nag-aalala dahil alam natin, hindi tayo talaga pababayaan ng Panginoon. Kaya purihin ng Diyos, nawa ay makatulong ang mensaheng ito para magkaroon tayo ng patuloy na lakas ng loob. Patuloy tayong lumaban sa kaaway na hindi nakikita sapagkat meron tayong proteksyon na hindi nila nakikita. Di ba? Daig natin sila sapagkat ang kakampi natin ay higit kaysa sa kaaway. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ay higit na malakas at may kakayanan para labanan ng kaaway. Kaya tayo manalangin. Aming dakilang Diyos, napakabuti mo. Salamat po sa bahaging ito ng kasulatan na aming ngayong tinalakay. Marami pong salamat na sa katotohanan ay totoo namang ikaw lamang ang may kakayahan na kami ay tulungan. Dalangin ko po na aabutin mo, lalong-lalo na yung mga tao sa panahong ito ay talagang napupuno na po ng takot at pag-aalala. Hindi lamang dahil sa sakit na COVID-19, kundi yung kanilang buhay, kanilang kabuhayan. Marami na po ngayon ang talagang wala ng trabaho at talagang nag-iisip ng paraan kung paano sila mabubuhay. Alam ko, kaya mo na abutin at tugunin ang pangangailangan ng lahat ng mga taong ito, lalong-lalo na po sila na tumatawag sa iyo at sa iyo lamang talaga umaasa at nagtitiwala. Purihin ka, aming dakilang Diyos. Marami pong salamat sa iyong kabutihan. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga. God bless you.